Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na buhay, marami pong salamat muli sa pagkakataon mong ibinibigay po sa amin upang kami makapagnilay ng iyong mabuting balita bilang kaing spiritual at spiritual na gamot sa aming mga spiritual na karamdaman. Lumalapit kami na may kababaang loob, tumihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, batid mo ang aming mga kailangan. Tinisin mo kami sapagkat sa mga oras na ito, ang iyong banal na Espiritu ang aming hinihingi na lumukulok sa amin sapagkat kami nagtitiwala at umaasa sa banal na Espiritu na iniwan mo patungkol. Ikaw ang patuloy na mabigyan karangal sa Facebook ay ito, Panginoon. Sama-sama po nating pakinggan ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, puri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito, nilipot ni Jesus ang Galilea. Niwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan, lantarang siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala niyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dapin siya, ngunit walang nanghas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita sa social media. At ang mabuting balita na ating po pagninilayan ay yung March 20, 2026 or yung Friday Gospel. At ako po si Sister Angelica from Bulacan, isa po akong Katoliko. So, ito pong mabuting balita na binasa natin. Masasabi nating nagsalita ang Panginoong Jesus. Kasi kini-question yung kanyang authority na magturo, yung kanyang mga himala na ginagawa, pagpapagaling sa mga may sakit,
kakasaut ng mga demonyo. May mga taong kini-question yun, lalo ng mga dalubhasa sa kasulatan, kamukha ng mga Pariseo, Saduceo, yan. So, pero ipinagdiinan dito ng Panginoong Jesus na yung kanyang mga sinasabi, nagagaling yun sa Ama, sa Diyos Ama. Kanyang mga ginagawa, nanggagaling yun sa Ama. So, alam naman po natin yung anino, or sa English, shadow. Tayo lahat may anino. Na yung anino natin, kung ano yung kilos natin, talagang susunod yung anino na yan. Kaya nasa gabi na natatamaan ng liwanag, o kaya nasa araw tayo na natatamaan ng araw, may anino. So, nagkakaroon tayo ng anino, kasi yun tayo sumusunod yung anino natin sa atin. Hindi naman pwede yung kanang kamay natin nakataas, tapos kaliwa ang anino. Hindi gano'n, no? So, ang Panginoong Jesus, talagang ipinagdidiinan niya sa mga tao na siya ang Mesiyas, na siya ang anak ng Diyos. Na kung ano yung mga ginagawa niya, parang na rin nating nakita, nakasama, ang Diyos Ama. Sabi nga, ang Ama at ang Anak ay isa. Walang ginagawa ang Panginoong Jesus na hindi sinasabi ng Ama. Naging napaka 100% ang pagsunod na ginagawa ng anak sa Ama. So, noong mga panahon ni Jesus sa New Testament, hindi natin siya nakasama, hindi natin siya nakita personally, no? Pero, kahit sa panahon natin ngayon, nabatid na natin na siya'y namatay at muling nabuhay, na siya na talaga yung Mesiyas, talagang siya na yung bugtong na anak ng Diyos. Nandito na lahat nakahain na sa atin yung mga information, yung mga katotohanan, na pinananaligan natin bilang pananampalataya na, lalo na tayong mga Katoliko, no? Ano bang faith natin? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. So, ang kabutihan, ang kapangyarihan na hanggang ngayon, ina-enjoy natin, pwede natin enjoy in a way na kung tatanggapin natin, no? Tayo magre-repent sa Diyos, ipinagkakalob sa atin ng Panginoong Jesus. So, ating Ama ay nasa langit, Panginoong Jesus ay ating parang kapatid na yan. At kung ano ibinigay ng Ama sa anak, yung anak naman, binibigay din sa atin. Ganun ang ginawa niya Nung binigyan siya ng Ama na kapangyarihang mangaral, maggamot, magkasaut ng demonyo, iba itinransfer niya yung power na yon sa kanyang mga alagad. Kaya yung kanyang mga alagad, nakakapangaral din ang salita ng Diyos, nakakapag-misyon, nakakakasaut ng demonyo, papagaling ng mga iba't ibang sakit. So, hanggang sa kasalukuyan na panahon, ganun ang kapangyarihan gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Kasi itong mundo natin ngayon ay nababalutan ng kadiliman. Na ang naghahari ay Diablo. So, kinakailangan tayo magkaroon ng relasyon. Hindi lang basta relasyon, kundi talagang totoong relasyon sa Diyos. Kaya nga, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak, katawang tao, naranasan ang buhay sa mundo para meron tayong lapitan, para maintindihan, naiintindihan ng Diyos yung mga pinagdadaanan natin, yung mga pagsubok, yung mga sakit. So, huwag tayo bibitaw sa Panginoon. Kailangan nagiging anino natin. O sa sabay natin, no? Ang Panginoong Jesus, siya yung nagiging anino natin sa buhay natin pananampalataya. Kung ano ang galaw, the way na mag-isip ng Panginoong Jesus, ganun din tayo, no? Nagiging anino na tayo, sumusunod tayo sa Kanya. Hindi tayo pwedeng sumalungat, kasi hindi tayo magiging anino. Sabi nga, magiging Christ-like tayo. Sapagkat, ito na yung panahon na dapat na tayo magseryoso sa Panginoon. Dahil, Jesus will come in time. Kailangan, binibigyan natin ng atensyon, ng pagpapahalaga yung ating kaluluwa. Talaga namang nakakalimutan na ng tao. Nabubuhay lang tayo sa mga bagay na nakikita.
kumain, magtrabaho, mag-aral, etc. etc. Yan yung mga nakikita natin eh. Sa mapa yun. Hindi naman. Kasi kaya, bubuhay tayo sa mundo eh, para kumilos, no? Pero kung yun lang ang gagawin natin lagi sa buhay natin, mababaliwala yun. Sapagkat meron tayong espiritu. Na kailangan magkakaroon lagi ng connection sa espiritu. Meron tayong tinatawag na love life, meron tayo din tinatawag na spiritual life. Paano ba natin sinasamba ang Diyos? Sinasamba natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. At ano yung katotohanan? Salita ng Panginoon. Sabi niya, the truth will set us free. Kaya lang, syempre ng demonyo, na tayo maging anino ng Panginoon, sunod tayo ng sunod. Gusto ng Panginoon, ang gusto ng Diablo ay maging anino niya tayo. Tayo ang sumusunod sa Diablo. Tayo yung nagpapaalipin sa Diablo. Yung ating mga kahinaan, yung ating mga kasalanan, inaalipin tayo niyan. Sabihin natin simpleng, hindi mo tanggal yung pagsisigarilyo, alipin ka na ng sigarilyo. Hindi mo kasi mahindihan eh. No, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos through our freedom, free will, na pumili ng mabuti at masama. Sa ating katawan, lupa kung anong gagawin natin. Kaya lang, lagi natin pinipili yung gusto natin. Naiiba yung ating anino, naiiba yung ating shadow. Amen. So, nawa, kamukha ng sinasabi ng Panginoong Yesus sa mabuting balita na kung ano ako, ganun ang Ama. Kung anong ginagawa ko, ganun ang ginagawa ng Ama. Kaya, talagang nandun yung katotohanan na hindi talaga madaling mag-replicate or hindi madaling maging shadow ng Panginoong Yesus. Hindi talaga madali yan. Kasi it takes a lot of surrendering. We cannot be a servant of God, servant of Jesus Christ, if we cannot deny ourselves, if we cannot carry our own cross and then follow Jesus. Pero yun ang pinakakatotohanan ng buhay eh. Lalo na sa mga panahon natin ngayon na iba na, no? Masyado nang mabilis ang panahon. Lahat ng bagay, dipindot. Lahat na mga transaction na gagawa na sa online. So, iba na yung sinusundan ng tao. Actually, itong mga pagbabago na ito, hindi naman masama kung tutusin eh. Hindi ka mukha noon, talagang kailangan mong bumili ng sobre, papel, ballpen, punta ka pa ng post office, bumili ng selyo, para mapadala mo yung sulat mo sa mahal mo sa buhay. Di ba? Ang daming procedure, no? Pero ngayon, through chat, through messenger, through video call, mabilis natin yung nagato. Kaya lang, ang nangyari, naging disadvantage din siya dahil mas mabilis ang paggawa ng kasalanan. Kaya nga may mga online scam, may mga porn online, diba? Nawa makita natin yung shadow ni Kristo. Sumunod tayo doon. Pag sinabi niyang kanan, kanan. Pag sinabi niyang diretso, diretso. Hindi nagkakaroon tayo ng pagsasalungan. Amen? Kasi Jesus Christ is our great teacher. Siya yung the best na teacher. Ano tinuturo niya? Yung para sa ating karakter. Kami nga maging new creation. Maging bagong nilalang. Amen? At wala siya ipinakita na masama. Kahit na ang dami pa rin umano sa kanya, di ba, lumibak. Marami sa kanya nagsasabi, galing sa demonyo yung mga himala na ginagawa niya, yung mga kapangyarihan niya. No? Hindi siya nag-focus doon. Focus niya kung ano ba ang galaw ng Ama, kung anong gusto ng Ama, kung anong utos ng Ama. Doon siya nakafocus. Ganon din kasi tayo minsan eh. Pagka nawawala yung focus natin sa Diyos, iba na na-follow natin. Lalo na kaya sa social media din, no? Di ba? Uso yung mga followers. Mag-iingat din tayo sa mga fina-follow natin, mga social creator, mga vlogger, mga sikat na tao, artista. Kasi baka mamaya yung fina-follow natin, hindi naman nagbibigay ng shadow ni Kristo. Hindi na itataas
ang pangalan ng Panginoong Jesus, kundi sarili na nilang naitataas. Kaya nga, hindi ba, no, marami kang makikita ng mga nagla-likes, nag-share, nagko-comment sa mga taong nataas na lang yung sarili nila. Yung bang mali, dino-normalize na. O, normal lang itong ganito, normal lang gawin to. Hindi na naman ibig sabihin that porque millions na ang mga likes dun sa post na yon, applicable yung salitang majority wins. Hindi. Kaya nga dapat nakakarinig tayo ng salita ng Diyos para nasya-shadow tayo, napapaalalahanan tayo na yun ang gusto ng tao. Pero ayaw yun ng Diyos na. Kanina nga lang, bago ako mag-live, nag-scroll ako ng Facebook. Nakita akong usapan tungkol sa divorce. Sabi nga nila, tayo na lang daw bansa na Pilipinas at ang Vatican ang walang divorce. Halos lahat ng mga bansa sa buong mundo ay may divorce. And for me naman, siyempre may kanya-kanya tayong opinion dyan, no? May kanya-kanya. Kaya lang, maganda kasi yung nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi kung opinion lang, meron tayong sariling opinion, depende sa sitwasyon natin. Diba? Depende sa sitwasyon. Yun nga, yung depende sa gusto natin, kilalagyan natin. Pero kung nagkakaroon tayo ng center na susundin, o sige, itong gusto mo sa divorce, ito yung gusto niya sa divorce, pero anong gusto ng Diyos? Yun ang matter. Ano ang gusto ng Diyos? And for me personally naman, after hearing the word of God about just sa divorce na yan, sa mag-aasawa, doon ko na-realize na hindi talaga madali ang pumasok sa marriage, kasal. Kasi talagang it takes a lot of patience, forgiveness. Kaya ako, I'm married for 30 years na, no? Mag-30 years na ako married. So, naranasan ko na lahat yung mga pagsubok, halos lahat ng pagsubok sa buhay may asawa. Hindi talaga siya madali. Pero, ang importante dito, kamukha ng Panginoon Jesus, hindi rin madali sa Kanya ang ginawa niyang pagbibigay ng Kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Pero, di ba, dahil sa pagmamahal, because of love, ginawa niya. So, ang mga taong nag-aasawa, nagpapakasal, because of love. Nag-start yan sa love. At dapat mag-ending yan sa love. Kaya, di ba, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, that goes. So, the secret of a long marriage at saka yung hindi talaga nag-iiwanan is forgiveness talaga. Forgiveness. Kasi hindi ka naman nag-marry ng perfect na tao. Tsaka yun nga, sa mga kabataan, bago kayo pakasal, iisipin na ang taong yan ay maraming flaws. Marami siyang mga ugali din na hindi maganda. At yun dapat ina-accept natin. Hindi lang dahil sa maganda siya, mayaman siya. Diba, usually ganyan tayo ng maala fairy tale na papakasalan ko siya kasi siya yung ideal man ko, ideal mo. Hindi ganun yun. Kailangan, darating kasi sa buhay minsan ng mag-asawa na mga pagsubok. Kasi magsasama na sila sa isang buhay. Paano kung yung napangasawa mo, mabalda siya, mambabae siya, na siya ng trabaho, mamaling ka rin siya. So, ang pag-aasawa dapat, I will love you not because of, but despite. Pag ipinaglalaban ang marriage, Ngayon, meron din naman sinasabi ang Panginoon tungkol sa mga divorce na yan, di ba? Kailangan may kasulatan. Hindi pwedeng usapan lang na, o sige, nagkasunduan tayo na hindi na tayo magsasama, kanya-kanya na tayong partner. Decision yun ng tao. Hindi dapat ganun. Kaya nga meron tayong mga annulment or ano. Depende na rin kasi yun. May mga case naman kasi talaga na binubugbog yung babae, na ano. Kanya-kanyang case yan. Pero as much as possible, kung pumasok tayo sa pag-aasawa, handa tayo sa mga pagsubok. So ako talaga 100% no to divorce. Hindi dahil sa ganito ang relasyon ko sa aking asawa, kundi dahil naniniwala ako ang Diyos. Sa Diyos kami nangako. Hindi sa taong mga umating mong kasalanan. Diba? Forgiveness. Forgiveness is the key. Forgiveness is the key. Kung pinalalove nga ni God yung enemy mo, how much mo pa kaya yung kasama mo, nanay mo, yung pag-ibig mo. So, yun. So,
May mga shadow yan sa buhay natin na nakikita na si Kristo. Kasi nga, bawat sa mga kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa, yung shadow. Nasa shadow si Lord. Siya yung nare-recognize. Siya yung nabibigyan na tandaan natin na ipinagdidiinan lagi ng Panginoong Jesus. Ako at ang Ama ay isa. So, huwag tayo papayag na sabihin na si Jesus ay tao lang, propeta lang. Naku po, huwag na huwag. Kasi nga, kung ano ang Ama, gayon din. Pagkaroon po tayo ng closing prayer. Ama namin, maraming pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na bagamat nire-reject ka ng mga tao noon at hanggang sa ngayon, ay pinapakita mo ang kapangyarihan ng ating Ama sa langit. Panginoon, tulungan mo kami maging Christ-like. Maging anino ng mga kabutihan mo upang ikaw ang mabigyan ng parangal. Ngayon din, Lord, pinapanalangin ko ang mga may sakit, lalo si Brother Joel, na dumadanas ng sakit sa kanyang diabetes sa ospital sa kasalukuyan. Ikaw ang nakababatid ng kanyang nilalaman ng puso. Physical healing, O Lord, but of course, mahalaga ang spiritual healing. Nadanas namin ng mga sakit na ito, Panginoon. Pero mas idalangin namin, nagdagdagan mo pa. Increase our faith. Upang ano mga dalangin namin hinihingi sa iyo na hindi mo i-grant, laki namin lang sa puso. Patuloy na pag-asa, tiwala, lahat, higit sa lahat. That always your will be done. Manalangin po tayo ng Ama namin. Nasa langit ka, sambahin ang ngalan ko. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo sa amin na dapat kami maging Christ-like. Maging anino mo kami sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pakishare na lang po itong gospel upang maging shadow din tayo ng Panginoon sa pagpapalaganap ng mabuting balita online. So, susunod na po ang March 21, 2026, Saturday's Gospel. Today po ang Gospel. At sama-sama po tayong magnilay ng mabuting balita bilang pagkain espiritu. To God be the glory.